Good day guys. Usapang engine bay naman tayo. So sa mga car vlogs, wala tayong masyadong nakikitang ultimate or thorough engine bay videos. So tingnan natin. Tingnan natin kung ano may papakita ko kasi hindi rin ako sanay sa electric. So sanay tayo sa ICE. So ayan. So para buksan ang hood, ito. Sa Seagull isa. Pero kailangan ng isa pa. 2 beses mo siyang hatakin. Ayun. Okay na yan. So tingnan natin ngayon yung hood. So ayan, nakabukas na yung hood. So 'di ba 2 beses hinatak. So yan, pag hinatak mo, wala ka na yung hahanapin dito. Diretso na yan. Angat. Diba? Ngayon, ito yung tutukod lang natin. Pause lang natin dito. Okay. Ngayon, naitukod ko na. So ayan. May pantukod niya. So isa-isahin natin ang kung ano masasabi ko sa engine bay ng Seagull. Dahil May 2025 ko ito nakuha, wala dito yung 12 volt battery. So may ipapakita akong video kay Sir Reagan. We get a 55 kilowatt electric motor here that makes the Seagull a front-wheel drive EV. Now, this motor is capable of putting out a maximum power of 75 PS. So, comment down below kung yung isa sa inyo ay nandito pa yung 12 volt battery. Simulan natin dito sa headlight. Ito sa banda na ito. May kita nyo sa headlight. Ito. Sa repeater, signal light. Tapos yung sa headlight mukhang hindi na mapapalitan. Tignan nyo gaano yung gap. Oh, wala nang gap. So mukhang kung papalitan, at tingin ko baka hindi na napapalitan. So mukhang isang buong palitan na to. Yan, isang buong palitan na siguro. Tapos sa engine bay, or ito, sa may makina, dahil nga wala tayong masyadong alam, or wala nga akong alam talaga sa electric vehicle. Sa ngayon, wala pa tayong alam kasi nga bago pa sa market. Ito na siguro pinakamakina niya, o electric motor. So yan. Testing ko yun yung pinaka-transmission kasi yun, itong yung itim na yun, ayun o. Yun yung pinaka-CV joint niya. Yung drive shaft niya, ayun na. Sa left side yun, na drive shaft. Kasi yung mga yan, mga wires, hindi natin alam. Ayaw natin kalikutin pa yan. So mapapakita ko lang muna yung mga fluids. So unahin natin itong brake fluid. Ito brake fluid. So kung makikita nyo, dot 4 ang dapat gamitin. Hindi dot 3. Kung dot 3 ang common sa market. So ito dot 4 ang kailangan mong gamitin. So titingnan nyo dito. Ayun. Doon yung preno. Papasok doon. So kung makikita nyo, wala na yung typical na hydrovac. Yung saan doon siya kumukuha ng hangin sa intake. So makikita nyo, electric motor na. Yan. Yun. Siyempre dahil electric to, wala nang hydrovac. So yan na yung pinaka-hydrovac niya. So electric. So comment down below kung mali ako. So again, yan ang brake fluid. Ito, washer fluid. So, yan, washer fluid lang. Wala naman something special dyan. So, yan. Dito nagsispray yan. 1, 2. Sispray siya, 2 yung spray, pero isa lang yung wiper sa malaki. Okay? Tapos, next topic tayo. Oh. May radiator. Natin kung may radiator nga, ito nga may radiator kasi ito condenser to sa aircon, pero ito radiator. So kung may radiator pala, di ba sinasabi ng iba bakit umiinit yung aircon, pero kasi itong radiator na to, ayan, makikita nyo dyan yung coolant nya, color pink ang stock coolant. So yung radiator na yan,
Actually, para sa electric motor yan. Kung hindi ako nagkakamali, para sa electric motor lang yan. Hindi yan para sa battery. So yung battery, baka pag uminit, sa aircon nga siya kumukuha. Parang wala tayong nakikitang confirmation na ganon. Pero tingin ko ganon. So again, ito ay radiator para sa electric motor. Yan. Yung sa battery, baka sa aircon. So pag mainit na yung battery, baka nga mag-redirect at kaya umiinit ang aircon. Pero so far hindi ko pa naman na-experience yun. At sana wag. Siguro depende rin sa takbo ng pagpapatakbo mo. Mabilis, mas mabilis din mag-init. Tapos dito sa side na to, ito fuse box. Ayaw ko rin galawin. May mga ano yun. Ayaw na natin galawin yan. Tapos dito sa bandang to, yung headlight din. Ayan. Sana yung naipakita ko lahat. Tapos ayun, teka lang, ito pala. Ayun, yung aircon. So same pa rin. Same lang. Yung mga dito, hindi natin alam. Yung papasok ng firewall. So ayan. Wala na. Ayan. So yung dito, ayan, makikita nyo may fan pa rin. Para sa radiator at sa condenser. Ayan. Isama ko na rin sa pagsara ng hood. Yung iba gusto dinidiinan to. Pero mas tamang correct way, kahit sa ICE, ganito. So angat mo lang siya, tapos bagsak mo lang siya. So ganyan. So mas tama yun para iwas dent. So ganun talaga. Yun ang tamang way magpagsara ng hood. Thank you for watching.